So for today's video vlog nga mga sir ay ito nga pala yung binili nating YSS rear shock absorber. Ayan, pang Honda Wave po ito. Pakita natin yung specification nya. Ayan, top plus black red yung kulay, tapos 340. Ayan yung nakalagay dito. Tapos ito yung sa gilid nya. Ayan. So bali lalagay natin siya sa Honda TMX 125 Alpha natin na naka sidecar. Bali naka tricycle ito. Itong shock natin ay stock pa lang. Ayan. So medyo maganda yung performance nito. So matagal ko nang in-order to. Ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng free time para ikabit. Pagka gusto nyong bumili, meron na lang akong iwan na link dyan sa baba sa pin comment at dyan sa description box. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay wag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At dito nga mga sir, buksan na natin yung YSS shock. Ayan, so dinouble check ko na ito noon mga sir, nabuksan ko na to. Ayan, buksan lang ulit natin. So nung nakuha ko to, naka bubble wrap pa siya. Ayan, so napakaganda ng kulay. At may series po ito. Ayan, number series. Kapag i-check nyo kung original siya. Tapos ito yung sticker. Ayan siya. Tapos may nakalagay na YSS dito. Tapos dito sa spring meron po siyang dito manufacturing date. Tapos ito naman yung isa. Ayan. So natapon ko na kasi yung isang bubble wrap. So bale ito yung itsura nya. Ayan, ang ganda oh. So ito, tignan natin kung same size lang sila. So medyo mahaba itong YSS. Compare natin dito sa stock. Ayun, medyo mahaba siya. So ito normal lang na umikot yan. Ayun, may lock siya para pagka gusto nyo sigurong maganda yung rebound. So dito nga mga sir, ang kagandahan pala dito sa YSS ay pwede nyo pong ma-adjust yung rebound nya. So hindi na siguro natin lalagyan ng secondary shock dito. Kasi pwede tayo mag-adjust kung matigas or malambot yung shock natin. So kapag i-adjust nyo yung rebound nya, eto siya ayan. So ikot nyo lang yan. Pag ganun dapat yung ikot ninyo papunta dito. Ayan kita nyo yan. Ayan. So ibig sabihin yan, matigas siya. Sagad na yata. Wala na, sagad na Ayan, pagka papaluwagin ninyo papunta naman dito. Ayan So patigasin ulit natin. Sagad na siya. Ayan So ayan, nakita ninyo yung difference nila. Medyo na-compress yung spring dito. Compare natin dito sa hindi na-adjust. So dito mga sir, tatanggalin muna natin yung grab bar kasi naka-sidecar tayo. Ayan, tanggalin muna natin siya. Kailangan lang natin ng size 12 na wrench. Ayan, kailangan natin pukpukin kasi nakadikit siya.
tanggalin. So dito nga mga sir, natanggal na natin yung grab bar. Ayan, kailangan nyo pong tanggalin yan kasi mahirap magkabit kapag ka naka tricycle kayo, may sidecar. So kailangan nyo kasing tanggalin itong triangular bar na naka bracket dito sa may sidecar. So ang bala ko kasi tatanggalin ko na itong secondary shock kasi pang service lang naman ito. Pero kung ayaw nyong tanggalin, okay lang naman yun mga sir. So yan, ikabit na natin yung YSS rear shock natin. So kalagyan muna natin dito sa side. Wow mo na ako. Dali ka nagsasabi diya. Ito nga mga sir, kailangan natin tanggalin yung tambutso. Pero ang gagawin natin dyan, papaluwagin na lang natin yung nut dito sa may pipe bracket para dumusog lang ng konti. Kasi tumatama siya dito mga sir. Itong secondary shock mga sir, kailangan din nating tanggalin. Kasi kapag hindi nyo yan tinanggal, ganito yung magiging itsura nyo. Ayan. So kailangan nyo pa siyang tanggalin. Kasi bababa itong swing arm pagka natanggal natin yung secondary shock. Para ma-align natin siya ng maayos. Sige. So yan mga sir, natanggal na natin lahat yung pwedeng tanggalin. And bumaba na yung swing arm niya. Normal lang yan mga sir, huwag kayo matatakot. At dito nga mga sir, bale dito na lang tayo mag-adjust mamaya sa swing arm. So tatanggalin muna natin yung bushing nito. Ayan no. Hindi kasi yan papasok. Ayan, may stopper kasi siya dito. Ayan no. So kailangan natin palitan itong bushing niya. Kukunin natin yung nasa stock. So trial and error lang to para mapagana natin at malagay na natin sa motor natin. Ito nga mga sir, ang tamang pagtanggal ng bushing. Ayan, DIY. Kuha lang kayo ng socket wrench na bala, yung medyo malaki yung butas, tapos ilalagay nyo ngayon yung shock nyo dyan. Ayan, tapos kuha kayo ng tornilyo na mahaba or T-wrench, tsaka nyo pukpukin yung bushing. Okay, pukpukin mo na. Diba? Napakadaling tanggalin. So try natin kung sasakto siya. Ayan, so makita ninyo meron siyang allowance dito. So kailangan talaga natin kunin yung bushing ng stock. So dito din ganun din yung gagawin natin sa baba. Yan, okay na. Medyo mahirap tanggalin yung nasa baba, medyo masikip kasi.
Ito nga mga sir, kakabit na natin yung bushing dito sa YSS. Ito yung galing sa stock shock natin. Ito maglalagay tayo ng pampadulas dito sa may bushing kasi ang hirap ipasok. Para dumulas lang siya. Maglalagay tayo ng joy. So dito nga mga sir, yung tinanggal lang natin dito ay yung stock bushing ng YSS. Yung bushing naman ito, kinuha natin dito sa may stock shock. So kailangan nyo kasing kunin yan at ilagay dito. Pero yung rubber bushing, kailangan yung stock ng YSS. Kasi kapag yung rubber bushing ng stock ninyo, maluwag siya dito, iba yung butas niya dyan. So kapag kinabit nyo na siya, ayan, rektang kabit na yan, ayan o. Tapos iangat na lang natin yung swing arm dito. Baba mo. So bale ganito na yung magiging itsura niya mga sir. Ayan. So isa pa lang yung nakakabit natin dyan ha. Ang ganda oh. Ayan, di na tayo maglalagay ng secondary shock kasi meron siyang adjustan ng rebound dito. So nakasagad na yung rebound niyan, medyo matigas na yung rebound nito. So yan, dito naglagay tayo ng dalawang spacer. So ito yung stock niya. Tapos isa lang dito. So ito na yung sa kabila mga sir. Ayan, natanggal na natin yung metal bushing. So tanggalin ulit natin kasi kakabit natin itong bushing nung stock. Kiking taas mo nga dito. Yun. Dito. Ayan. Dapat. Nasaan ka? Saan ka? Kakabulutan ka. Pineta ka, huwag kumakaw sa training na bukas ha. Okay. Pineta ka. Sa likod. Taas mo akin. Kunin ko itong ball. Kaya kanina.
So dito nga mga sir, pinaluwagan ko rin pala yung bolts dun sa may tambutso. Kailangan kasi nating mapaluwag doon para matanggal yung shock. Ayan, pati dun sa may pipe bracket, pinaluwagan lang natin ng konti pero hindi na natin tinanggal yung tambutso natin. Ngayon, higpitan na natin yung bolts natin dun. So dito nga mga sir, nakabit na natin yung YSS shock. Ayan. So yan na yung magiging itsura nya. So kaya red yung kinuha ko kasi may mga parts din ako na accessories na kulay red din. So eto, inalis muna natin or in-off muna natin yung rebound nya. So kapag ka i-off nyo yan, isa-center stand nyo na lang. Mamaya papakita ko kung paano yung pag-on nya at saka yung pag-off. So yan, naka-off na siya. So kapag ka naka-on kasi yan, meron siyang nakalagay dito na nakalawit. Ayan. So ganito na yung itsura dito sa baba. Medyo malinis na siya. Pero titignan ko muna yung performance nito. Kapag ka pangit yung performance niya, kapag ka malambot yung play, pag may mga angkas, baka lagyan ko ulit to ng secondary shock. So mag-experiment muna tayo. Tapos ganyan yung play niya kapag ka lumalaro yung shock. Ayan. Yan yung naka-off yung rebound. Mas malambot yung play niya. Ngayon i-center stand mo. I-on natin yung rebound niya. Papatigasin natin. So dito, pag i-on yan, ikot nyo lang dito. Hawakan mo nga itong, ikaw na lang mag-on. Ayan, hawak ko kasi yung camera eh. So medyo mahirapan lang kayo kasi nakaharang tong chain guard. Okay na no. Ayan, naka-on na yung rebound nya. Pati doon naka-on na rin. Ngayon ibalik mo sa dati. Pakita natin yung play. Medyo matigas na siya no. Ayan, ganyan yung play nya. Ayan, ganyan yung itsura niya kapag nakatalikod. So yan mga sir, ito na nga po yung itsura ng motor natin, yung tricycle natin na naka YSS na 340mm na rear shock. Ayan, hindi po ito sponsored ng YSS pero YSS baka naman. Ayan, napakaangas ng pagkakakabit natin. At kapag gusto nyong bumili mga sir, meron po akong iwan na link dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box. Nasa 2+ lang po ito mga sir. At kahit hindi na kayo maglagay ng secondary shock dito. Ayan, pero mag-experiment tayo. Susubukan ko pong i-test drive pa ito ng may mga angkas pa. Yung may iba pang nakalagay na gamit dito, tas back ride. Ayan, pagka hindi siya okay, lalagyan pa natin. So update ko na lang kayo sa mga susunod na vlog setup natin dito, tsaka mga tutorial. At huwag nyo nga sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know
not in her. She's a